Good morning. Yes, good It's morning. coffee time with God. Amen. Our gospel reflection for today, Jesus and Beelzebul, taken from Mark 3, verses 22 to 30. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Mark. The scribes who had come from Jerusalem said of Jesus, "He is possessed by Beelzebub, and by the prince of demons he drives out demons. Summoning them, he began to speak to them in parables. How can Satan drive out Satan? If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house is divided against itself, that house will not be able to stand. And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand. That is the end of him. But no one can enter a strong man's house to plunder his property, unless he first ties up the strong man. Then he can plunder his house. Amen, I say to you, all sins and all blasphemies that people utter will be forgiven them. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never have forgiveness, but is guilty of an everlasting sin. For they had said, He has an unclean spirit. The Gospel of the Lord. If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. Yung divided, parang walang unity, ganon. So, yun. So, kaya yun naman, kasi, lagi kong sinasabi na gustong-gusto ko kasi talagang makita yung ugali ni Jesus sa mga situations na nangyayari. Kasi nga yung sabi natin na we are His followers. So we have to follow His footsteps. So dito, gusto niyang i-explain na yung division ng sinasabi niya at saka yung how to be united. So merong other aspect dito naman yung Holy Spirit. No? So pero more of doon ako doon sa isang message niya about yung division and unity. So yung nakuha mo yung house divided against itself. Yeah. Cannot be Cannot stand. Cannot stand. Pag hindi kayo nagkakaisa, Oo. hindi kayo mabubuo. Mm. No, kailangan nagkaisa kayo. Kasi sabi dito, si Satan, papatayin si Satan. At meron bang ganon? Parang tayo, nasa group tayo. P-popper ako, kunyari, Tapos, chichismisin kita. Hindi tayo magkakabuo kasi hindi tayo united eh. So, parang ang sinasabi dito na pag yung bad, ang kakalabanin niya, yung good. Oh. Yung good, kakalabanin niya yung bad. Parang si Satan, siyempre puro bad lagi ang kasama niya. Pag merong kumontra ron, ay babagsak sila. That's them eh. That's their community nila yun eh. Yung mga bad, di ba? Dito naman sasabihin si Satan, alam naman talaga nila na si Satan yun kasi sino ba magbibigay ng evil spirit, di ba? Tapos si Satan din mag-aalis doon sa evil spirit, siya na yun. Yun. So parang yun yung... Tapos ang example pa ni Jesus dito, yung pagtayo ng bahay, di ba? Paano ka makakapagpatay ng bahay kung ang kukunin mo yung mga mahihina? Siyempre, kukuha ka ng malakas. Parang So nilinaw ko lang yun kasi ang napili ko yung Holy Spirit. Yeah, correct. Napili ko yung Holy Spirit. Eh, gusto kong i-connect talaga eh. Sasabi mo nga, kung ang ating pinaka household natin, sa bahay natin, Yan, correct. kung ang Holy Spirit ang parang nagbabind sa atin, Yan. eh matibayan. Eh hindi naman pwede tayong samahan ng
yung kokontra. Kasi Ayan. ano na yan, sa demon na yan eh, no? So babagsak. Ibig sabihin, masisira yung household natin pagka ganon, nasamahan. So, hindi yung basta nagkakaisa kayo, eh okay na yan. Nagkakaisa kayo saan? Sa guide ng Holy Spirit. Yes. Di ba? Oh, yung, dapat malinaw yun. Mm. Yan ang binanggit dito eh. Kaya nga, Oo. sinabi rito, pag kayo ay nagkakasala sa Holy Spirit, you are blaspheming the Holy Spirit. There is no forgiveness. Yun. Okay. Yun nga yung sinabi mo, tama yon. Kasi pagka dinuktungan mo yung, di ba yung sabi ko nga na, dapat magkaisa. Eh, paano kung Magkaisa sa magkakisa crime. kayo, Ang ano pala partners kayo, in crime. partners in crime, o di magwawagi kayo kasi sabi nga, dapat daw magkaisa tayo. Pero, good ba ang tanong? Andyan ba sa inyo yung Holy Spirit o wala? O, kaya kahit magkaisa kayo, kung wala ang Holy Spirit sa inyo, ay babagsak talaga kayo. Yan. Okay, Amen. sige. Okay. Ano naman ang... So, yung ano may therefore, di ba? Pero, hindi yun. Yan. So, yung yung parang pinaka-message para sa atin, binanggit kasi yung word na house. Pag sinabi kasing house, sa akin, ang unang pumapasok sa isip ko doon yung home. And when you say home, it is the family. 'Di ba? At sinabi naman dito if something is divided against itself, no, it cannot stand. 'Di ba? So when we're speaking of the family, kailangan po sana nagkakaisa tayo. No, minsan, very po talaga yun sa pamilya. Sinasabi nila na kung anim ang anak mo, lahat yan anim na personality yan. Iba-iba ang mga personality nila. Kaya minsan, hindi po maaalis na may nag-aaway na magkapatid, may hindi nagkakaintindihan. Kasi ako gusto ko itim, gusto mo blue. Ba't ko ipipilit sa iyo suot mo itim kung gusto mo blue, di ba? Meron namang ugali na gusto ko ako yung sundin mo. Yung isa, ayoko sumunod, di ba? But, since you are the family, tamo si God nag-create sa family, pansinin mo, kahit na sobrang dami ninyo at iba-ibang ugali niyo, pag tama po yung pagpapalaki sa atin ng mga magulang natin, paano yung sinabing tama? Yun yung, siyempre, sa will ni Lord, 'di ba? Yung magandang example, tulad kami, no? Sa pamilya namin, no? Nakita namin magandang example ng mga magulang namin, nagsisimba sila. Kung mag-aaway naman sila, kasi there's no perfect family, no? Nag-aaway sila, pero hindi sila humaharap sa amin, hindi sila nagsusuntukan, hindi ganun. Siguro meron silang di pagkakaunawaan, pero by themselves lang, kasi hindi naman maiwasan yun. So, ngayon, lumaki kami ng nagaya namin. So, parang sinasabi ni God, si God nilagay niya sa family natin yon. Yung being one, in spite na iba-iba yung ugali. Kasi kaya doon pumasok yung sinasabing, mo lang yan, parang aso't pusa lang yan. Di ba? Pag sinabi kasing aso't pusa, nag-aaway, pero mamaya bati na naman sila. Di ba? So, ganun lang talaga yung normal na family na hindi nagtatanim. Kasi yun yung sinasabing they are united. Not only physically, kaya naging ganun dahil they are united in spirit. Maybe we do not know. We cannot see the Holy Spirit. But now that kami po matatanda na, ako po yung pinakayang, 60 plus na po ako, magtataka ka, paano nangyari yon na nagkakaintindihan kami kahit na meron kami mga differences. It's the Holy Spirit, no? Na kumikilos sa amin. Na hindi namin sinasadya dahil binigay ni God yan sa amin. We surrendered ourselves to the Lord and ipinasa Diyos namin yung aming pamilya. Yun. Sa family kasi, maganda pinag-uusapan natin family, no? Yeah. This is about the house. Sa family kasi, talagang maraming mga differences. Yung kanilang idea, yung mindset nila, iba yung personality nila.
but it does not mean that they cannot be united. So what will unite them? It is the Holy Spirit. The Holy Spirit is part of the Trinity. No? Siya ngayon ang ating nakakasama because siya yung pinangako ng ating Panginoong Jesus to remind us yung mga itinuturo niya. So, it is the teachings how yung disposition ng puso natin na importante is always for the good. Di ba? So, pwedeng iba-ibang approach. There might be some arguments. Yan ang pinakaaway sa family. How will we handle itong problema na ito? Paano ba tayo magkakasundo? Di ba? So yan, tinuturo natin. We need to learn how to communicate. Kasi marami naman talaga mga hindi pagkakaunawaan is about yung miscommunication or no communication. Ayan ang nagiging problema. So, that is why importante sa atin itong gospel na ito. Because in this gospel, we can be united despite all our differences. Yung sa ugali, sa level ng intelligence, yung sa ating temperament, yan, all those are part of the differences of every person. But we can be united in spirit. That means ang puso sana natin are all clinging to the desire of the Holy Spirit. With the Holy Spirit, no? Yeah. Makakayanan po natin itong journey natin towards our Father, no? We are family, kaya po magkaisa po tayo. Yes, okay. Amen. So see you again tomorrow in our coffee time with God. Amen.